Viral ngayon, traffic enforcer versus kamoting rider. Panoorin niyo po yung buong video at kayo nang bahalang humusga. Ano ang masasabi niyo sa video ito? Tama ba yung ginawa ni Kuya? Nasaktan ang ating traffic enforcer. Hindi sila pinapasahod ng gobyerno para saktan mo lang. Kung ano man yung pinagmulan ng away at pagtatalo ninyo, sana hindi mo pinauna yung galit na nararamdaman mo. Dito po sa video ito, dito nyo po makikita kung paano po makipag-usap ng mahinahon ang ating traffic enforcer na nagsasaayos ng ating batas trapiko. Pero ito si Kuyang nakakulay itim, galit na galit, para bang gustong manakit. At hindi nga po ako nagkakamali. Bigla niya nga po itong sinapak at hinedlock. At si Kuya, as a concerned citizen po natin, at yung asawa ni Kuya ay umaawat sa kanila para nga po matigil ang pisikalan na nangyayari sa traffic enforcer at dito sa rider na nakakulay itim. At habang nagpapatuloy nga po ang komosyon na ito, patuloy rin po umaawat yung babaeng nakaitim na siguro po ay kanyang asawa. At bigla nga po dumating itong traffic enforcer na ito na responde ng kasama niyang isang traffic enforcer. At bigla na nga lang po sinapok ng 3 beses ng paulit-ulit. Kayo, anong masasabi niyo sa ginawa ni Kuya? Kung kayo po yung nasa kalagayan ng traffic enforcer, ano po kaya yung pwede niyong gawin para doon kay Kuya? Napakatapang ni Kuya, wala siyang kinikilingan, kaya magpapasko ka muna ngayon sa kulungan. Ang magiging kaso mo dyan, Kuya, kung alam mo yung batas, is direct assault and physical injury to authority personnel na naka-duty pa po mismo sa mga araw na yan. Kung ako yung tatanungin nyo, kung ako yung nasa posisyon ng ating traffic enforcer o isang public servant na nagsasaayos ng ating lungsod, syempre kakasuhan ko yan. Hindi ko pwedeng palagpasin yung mga ganyang klaseng tao. Kung ano man yung pinangahawakan niya o kilala niyang mataas na opisyal, wala akong pakialam. Basta kapag ako ang nasa lugar at ako mismo yung enforcer na nasaktan niya, hindi ko papalagpasin yung pagkakataon para makulong siya. Hindi ako magpapaagrabyado sa mga ganyang klaseng tao at hindi ako masusuhulan ng pera para sa tinatawag nilang absuelto. Yung mga ganyang klaseng mapang-abusong tao ay hindi na dapat pinapalagpas pa. Kailangan dyan dalain para may matutunang leksyon sa kanyang mga ganyang gawain. Pasalamat ka na lang dun sa 2 enforcer at hindi ka binawian ng suntok. 2 yan, tandaan mo. Mag-isa ka lang, Kuya. Pero kung ako talaga ang nasa posisyon at kung sa akin mangyari tong gantong senaryo, syempre hindi ako magiging mabait. Nasaktan na ako eh. Syempre mananakit na rin ako. Hindi kasi ako makakapayag na sasaktan lang ako ng kahit na sino. Lalo na kung napaka-iksi ng pasyensya ko. Pasalamat ka na lang, Kuya, napakahaba ng mga pasyensya niyang mga yan. Kung hindi, ay nakuyog ka talaga dyan. At salamat nga pala dun sa mga taong nandiyan sa paligid na walang ginawa kundi manood. Buti na lang talaga si Kuya yung unang umawat, ay napakahusay. Napaka-concerned sa mga taong nangangailangan ng tulong. Napaka-small lang ng violation mo, Kuya. Wala ka lang helmet, pinalala mo pa. Ngayon, paano ka magpapasko niyan? Sa kulungan ka muna maghimas-himas. Baka sa himas-himas mo, ma-realize mo yung ginawa mo. Yung tapang po kasi inilalagay sa lugar. Hindi po yan ipinagmamalaki. Tandaan nyo po yan, sir, ha? Tsaka sa mga nanonood nito, sana magkaroon din po kayo ng aral sa ginawa ni Kuya. Ito dapat yung mga taong hindi binibigyan ng lisensya. Lalo na kung napakainitin ng ulo niya pagdating sa mga kalsada. Yung tipong napakaliit lang naman ng violation mo, pinalaki mo pa. So, paano ka ngayon, Kuya? See you to the Reyes na muna. At magkita-kita po ulit kayo sa piskalya. Mukhang napakalaki kasi ng kasong kinahaharap mo, Kuya.
binigyan mo lang ng problema yung sarili mo at pamilya mo. Paano ka na yan ngayon? Diyan ka na lang. Kaya sa mga nanonood o nakapanood ng bidyong ito, sana magkaroon kayo ng natutunan o leksyon sa mga nangyari. Lalo na sa mga rider na ganito rin ang nararamdaman kapag ka pinauna o nauna ang galit at emosyon sa katawan. Pag-isipan nyo muna yung mga gagawin nyo bago kayo gumawa ng hakbang. Lahat tayo nagkakamali. Pero nakadepende yon sa pagkakamaling mga nagawa natin. Kaya kuya, magpalamig ka muna at humihimas ka muna sa rehas. Kaya dun sa traffic enforcer, saludo po ako sa inyo sa pagbaon nyo ng mahabang pasyensya. Ingat kayo palagi sa kalsada. Hindi biro po yung trabaho natin. Tandaan nyo yan. Saludo po ako sa inyo.